To each and every one of you guys. Of course, ito po, it's been 212 days na magkakasama po kayo halos araw-araw. Hindi po ba tayo nagsasama sa isa't isa? Pero kung hindi naman, of course, syempre, ano po yung thoughts natin after all of this? I'm sure it's overwhelming. It is super overwhelming. We're down to our last 5 shows for the year. Buong taon, ito na yung ginawa namin talaga. Almost every weekend, meron kaming show na ginagawa abroad dito sa Pilipinas. So, pinagkagandahan namin ni Casey na ang dami nangyari. And pati ito, isa sa mga nangyari. Ang dami nangyari this year, pero si Direk, ayaw niya muna pag-usapan. Nasisipangs na siya ngayon pa. So, yeah, ikaw, ano reaction mo doon? Tinatawa-tawa ko na lang sa totoong buhay, pero nasasipangs na din ako. Kasi syempre, kahit na nag-start lang kami mag-show nung Feb, yung brainstorming, yung pagbuo ng show started last year. So, literal na parang buong taon halos magkakamukha na nga po kami, magkakapalit-palit na kami ng mukha. So ngayon pa lang na pag pinag-uusapan namin na 5 shows to go before the end of the tour this year, parang nakakasipangs na yun. But overall, I'm personally just really grateful that I get to do this with you and the entire team of SNM. So Sa akin wala kang choice eh. Well, sabi nga ni Casey, diba, like last year, parang hindi namin expect talaga na ganito yung mangyayari sa sarili nating mundo. Na talagang nung message pa sa akin ni TJ after yung Araneta. After nung Araneta Coliseum na ngayon, na parang sabi ko, parang grabe, may miss ko kasi 3 days natin ginawa yung sarili nating mundo sa Araneta. May miss ko to. Sabi niya, huwag ka mag-alala direct. Ililibutin pa natin ang mundo. So talagang literal nangyari talaga siya. And nakakasipangs kasi I'm just so grateful na first tour ko, na mag-direct ako ng tour, sila yung kasama ko. Sila Ate Cynthia, the whole team. Grabe yung hirap ng tour kasi talagang like sobrang konti lang namin and we have to do so many things. Diba? Kailangan mag-multitask, natuto ako mag-lighting director, natuto ako mag-ganito, to give that experience to our kababayans, lalo na sa Amerika. And I'm just so grateful na sila Keys, sila TJ, yung mga stars talaga nung show ay walang ere. Yun talagang, kasi like sa tagal ko sa industry, I've experienced like working with, di ko napapangalanan, but you know, like when you're on tour, there are some na difficult talaga and nakakababa ng energy. But with this too, with TJ, kahit sobrang pagod, lalo na yung last natin, yung 3 cities na dire-diretso talaga, sobrang wala ako nakitang reklamo, all smiles, talagang ang saya kasi ganun yung kinakapitan namin, ganun yung environment na meron kami. Kaya sobrang sakit at sobrang hirap na parang nandito na kami sa last 5 shows na ayaw talaga namin matapos. Thank you so much. Tissue ba? Tissue. Bittersweet, guys. Of course, bittersweet. Like all good things, they must come to an end. Pero meron ding bagong beginning na may announce mo tayo mamaya. So at this point, maybe ask the press for your questions. I see ano. Hi po! Hey, Rabuhay! Congratulations! And, for sure, lahat to memorable, ganyan. Pero, was there an effort from your end para tumatak talaga lahat ng pinupuntahan ninyong performances? And of course, how is it performing to different Filipinos across the globe? Any effort to make it special, oo naman po, every single time. Like, siguro, particularly sa set ko, yung ginagawa ko, it's always, parang siyang customized. Kasi yung mga spills ko palagi, di ko pa lang kung nakikita niyo po sa TikTok, puro kabalahuraan ko yung trending at hindi performances. And that I think started with
Actually, hindi namin siya inisip na maging parte ng show na people would be excited to see and watch. But it became part of the show na depende sa topak din ng mga taong kasama namin sa show, yung mga nangyayari sa show. So, parang every experience, every show is different because of the energy, the interaction, and in terms of the production side of it, si TJ and si Derek and the entire team talagang they always work hand in hand. Kung, guys, saan tayo mag-ano ngayon? Saan tayo magsa-satellite stage? Anong gagawin natin? Para ma-surprise sila. Saan natin gagawin to? Anong gagawin natin yan? So parang they never settle for kung ano na yung naging magandang performance. They always both strive to surpass kung ano yung magandang performance na nagawa nila. So, as their manager, ayun yun. As much as we can, syempre, binibigay namin yung best talaga. Lalo pag outside of the country. Kasi iniisip namin palagi, oo, medyo may pagod na naramdaman kasi sunod-sunod. Meron kaming isang ginawa sa Amerika, 4 nights straight. As in Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 2 cities, 2 San Francisco, 2 LA. Pero, dun mo makikita na pinaghirapan nila tong ticket na to eh. I mean, pinagpuyatan nila to, hindi madali ang buhay doon. Kaya kailangan namin ibigay yung nararapat na experience for all of them. So we always make that conscious effort na ibigay natin yung best sa kanila palagi. May mga... wala ako sa train of thought ko. May mga times din na syempre, hindi ko alam kung paano ko siya gagawing raw or authentic as possible kasi it's 40 shows. Iba-iba talaga. Yun yung challenge sa akin. But each and every time, meron talaga nangyayaring special. Every concert may ginawa. Usually nangyayari, may marriage proposals. Yung mga usual na nangyari sa shows namin. Hindi ko alam kung meron naman iilan na wala. Pero bilang na bilang lang yun sa 40 na nawala. Sa 35 na ginawa namin. Isa lang ba? Jeddah lang. Isa lang yung wala. Oo. Hindi... baka meron, di lang namin alam. Hindi lang nabuton. Pero yun, yung iba-iba yung nangyayari sa CDO naman, gumawa kami ng gender reveal. So hindi ko alam bakit ganun yung nangyayari, but nagiging special siya each and every city. Maybe because of hindi lang sa amin, kundi yung audiences na excited din sila na ma-experience yung buong concert. At excited silang i-share sa amin yung story din nila through the concert that we're having. Yes, at saka gusto ko rin like, yung objective kasi, like, nung nag-usap kami ni DJ, ni Labi Sinta, the whole Cornerstone team, yung itutour talaga siya. Medyo mahirap nga sa side nila and how to convince to bring the bracelets. Talaga. Kasi, like, alam naman natin, like, pagka nagtutour talaga yung isang artist, pag after ng big concert, pag tour, iba na yung itsura ng concert nila, mas maliit na venue, so feeling nila sa technicals din, mas maliit. But we try to push that kahit pa paano may production value. Hindi man same, hindi same yung stage na nabibigay namin, but at least maibigay namin yung parehong pakiramdam nung nasa Araneta. So we're just so grateful for all the producers na naniwala doon sa adikain namin, yung sa objective namin to bring the SNM experience to them. And so far naman, sobrang saya ng mga tao at yun yung parang pinakamasarap sa pakiramdam namin na every after concert, grabe yung mga tweet nila, grabe yung mga post nila, and yun yung pinakamasarap sa pakiramdam talaga. Na maramdaman nila yung worth ng pera nila, sulit na sulit. Meron ba yung sa mga dates na nag-schedule? Wala naman. Reschedule? Parang wala na yung schedule. Wala na reschedule. Lahat nagtuloy. Hindi ka na. Which one? Yeah. Pero munti ka na. Pero... Share mo. Ay, pwede mo daw i-share. Isa sa hindi ko makakalimutan na experience. Bago lang to. Aside sa mic. Bago lang to. Mga soft touch eh. Ba't nakaganon? Mga 2 weeks ago, we were in Laguna. We had 2 days. 2-day show yun. Sold out yun natin. Sold out yung both shows before nangyari pa yung show. So, na-sold out na siya mga weeks before pa lang. On the first day, nung day 1, in the middle of my set,
last song ko bago pumasok si KZ. I was singing Kung Siya Man, isa sa mga, yung Bisaya song ko. Nawala yung boses ko. As in, total zero. From 10, na okay ako nung opening, biglang hindi ko alam ano na. Like walang sound. Meron pero hirap na hirap magsalita. Walang lumalabas. And first time ko siya ma-experience. So sobra akong in shock na natakot na anong gagawin ko, paano ko gagawin ito. May 3 songs pa ako mamaya, kakantayin pa namin yung palagi. Kakantayin ko pa iba kong songs. So, nung pagbalik ko, after ng set ni KZ, kumanta ako ng Harana, ng Baroque ni Edgar, kinanta ko. Tapos, first few lines, narinig niya, na wala nga, lumabas siya. Sa likod, lumabas siya sa dressing room, kinuha niya yung mic, kasi sinabayan niya ako, na matapos yung song na yun. And eventually, nasa backstage ako makanta, and eventually, natapos ko yung song, but parang pa-spoken na halos. And like, sobrang hirap ako nung nagawa ko yun. But, yung ano namin nun, yun nga, muntik na siya ma-reschedule kasi yung problema namin nun, day 1 pa lang yun. Meron pa kaming isang full concert the day after. So, we had to consult a doctor kung ano pwedeng gawin. Ano mga remedies na pwede kong gawin. I took meds kung anong pwede. Na medyo nahirapan kami. Tapos, eventually, dun makikita, and dun ko na-appreciate talaga yung importance of having a team that's really core talaga. Magkasama na kami sa maraming shows, so alam na namin, kilala namin isa't isa. So lahat parang, guys, I need your help. Feeling ko hindi ako 100% day. So, lahat sila backups. Bro, ako bahala dyan. Sige, lagyan na lang kita ng keyboard. Sige, babaan natin to. Siya naman, sige, teach. Yung ano mo dito, bawasan ko muna para hindi ma-affect yung throat mo. Ganun, so tulungan talaga kami yung day na yun. And I had to be honest, I had to tell everybody na sabi ko, guys, mapapansin niyo naman siguro na medyo iba yung voice ko ngayon. So,